Good morning mga ka-venture. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. Andito tayo ngayon sa Venture Vlogs kung saan mag-uusap tayo ng anything tungkol sa negosyo, maaaring sa biyahe at makipag-usap sa iba-ibang negosyante. So ngayon kasama ko si Bakit nga pala na Daily Bless Clothing, Gekab Printing House. Kami ay makikidayo kila Kasosyo Arvin Orubia sa Kasosyo Hybrid Meeting kung saan mag-usap-usap about negosyo at maaari rin natin makahalubilo yung mga iba-ibang negosyante. So subaybay ka lang dyan ha. Marami tayong lesson na matututunan ulit dito. Sabay-sabay tayo, okay? Topic natin today kasi is bakit ba importante ang network? Hindi lang sa business life, kundi kahit sa personal na buhay, professional life. So mamaya mag-discuss tayo ng ilang puntos bakit importante ang network. Gusto ko ba sabihin sa mga manonood natin dyan? Manonood natin dyan, abangan nyo lang yung mga susunod na vlog about sa business, makipag-usap sa mga tao. Pero mas maganda talaga kung sabi nyo mga kapwa negosyante, maigi. Kumbaga sa negosyo, magkakaiba yung topic ng mga kung saan ka nahahanay. Kunyari, tulad sa printing, ganun. Iba yung approach dun pag yung negosyo Kasi maraming aralin Hindi lang sa printing, aralin mo pa rin yun sa negosyo kung paano patakbuhin Balik tayo dun sa napag-usapan mo, yung tungkol sa network. So yun nga, when it comes sa mga bagay-bagay na interesado ka sa buhay, yung talagang passion mo or career mo, gaya nito sa negosyo, importante na nadidikit tayo sa mga taong mas makakapag-inspire sa atin, mas makakapag-push na maabot natin yung potential natin. So mamaya dun sa Nova Town, kasama natin yung mga ibang eksperyensyadong negosyante. So hindi lang to sa printing, hindi lang sa e-commerce na gaya naman ng negosyo namin. Maaring sama na rin to na kung anong matututunan natin. Restaurant, kagaya nung kaila Kasosyo Arvin. Kasi dati kami, hirapan kaming makapag-focus sa negosyo kasi yung network na mga nasasamahan namin, iba yung interest. Diba kagaya nga nung mga alam nating mga quotes, your network, malaking impluensya talaga ang network mo, paligid mo, focus mo sa buhay, di ba? Sa pananaw mo sa buhay. Yun na nga yung sinasabi natin na kapag ang mga kasama mo is more on money making, hustling, syempre may impluensya at may impluensyahan ka. And on the other side, kung iba naman ang interest ng tao ng mga nakakasama mo, di magiging katulad mo sila. Binibigyan natin ng emphasis sa episode na to ngayon, yung pakikipag-network sa mga tamang tao. Mamaya ibigay ko yung 5 tips lang or pointers natin para rin sa topic na to. Subaybay lang kayo dyan. Mamaya na lang ulit, kita-kits tayo. Nandito na tayo ngayon sa 5 tip or 6 na tips bakit halaga ang network. So ang tip number 1 natin is opportunity. Ang opportunity, syempre lalabas yan kung nasa tamang environment ka, tama yung mga tao na sinasamahan mo. Kung negosyante yung mga sinasamahan mo, opportunity na tungkol sa negosyo ang sasamahan mo. Kung ang mga sinasamahan mo about naman sa pagtatrabaho or career or pagiging maayos na estudyante, lalabas din dun yung mga opportunity. Kabaliktaran naman nun, kung sa mga taong walang goal sa buhay ang target mo, di syempre yun din na may influensya sa'yo ng network mo. So diba kahit papaano medyo sana naging malinaw na ang network natin ay nagbibigay ng opportunity rin sa atin. So punta tayo sa tip number 2, which is support. Suporta, diba? May nasa tamang network ka, makakakuha ka ng tamang suporta na angkop doon sa kung ano yung industriya, career o pinag-aaralan mo. Siyempre, ang mga negosyante, support yan, siyempre sa mga negosyo rin. May opportunity tayo na makipag-connect sa kanila, makipag-partner sa kanila, may-provide yung produkto o serbisyo na meron tayo, nakakailanganin nila. At sila rin ay makakasuporta sa atin. Ang suporta sa isa't isa ay magiging balanse basta nasa tamang network ka ng mga tao. So punta tayo sa tip number 3. So ang tip number 3 is knowledge sharing. Pag-share ng kaalaman. Pag nasa tamang network ka, may share mo yung mga kaalaman, at the same time ikaw makakakuha ka rin ng kaalaman sa kanila. Ang knowledge naman ay hindi nang verbally mo nakukuha or sinusulat sa mga. Actually, nakita natin sa social media nila. And actually, yung pinakamagandang halimbawa ay nakikita natin sa action ng mga taong nasa paligid natin. Kung nasa tamang sirkulo tayo ng mga tao, nasa tamang network tayo, makukuha natin yung knowledge, hindi lang sa salita, makukuha rin natin to sa mga nakikita natin ginagawa nila. Ayos siya magpaandar ng negosyo, yung mga kasama mo, bibigay ng totoong produkto na may halaga. O di syempre, maa-adapt din natin yun at yun yung magiging magandang halimbawa sa atin at kaalaman sa atin. So punta tayo sa tip number 4. Ang tip number 4 naman natin ay about professional development. Kung nasa tamang network ka, mas magiging professional din ang galawan mo. Almost kadugtong lang naman din siya ng knowledge sharing. Kapag may ibang tao ka na gustong maging connected with, malalaman niya na reliable ka kasi ang network mo ay katiwa-tiwalang mga tao.
kadugtong siya ng knowledge sharing, professional development. Sa sarili natin, ma-adapt natin yung mga galawan din ng ating network. Kung ano yung mga pinag-uusapan nila, kung ano yung mga plano nila, kung ano yung mga goal nila sa buhay, ay subconsciously na-adapt natin bilang individual. So, punta tayo sa tip number 5. Ito rin ay para sa social connection. Kung meron tayong mga reliable na kaibigan, manonotice din tayo na reliable din tayong tao, syempre. Ang nature ng tao ay hindi naman yan sasama sa hindi niya katulad. Tayo, magaan ang loob natin sa mga tao. Parehas na prinsipyo natin, parehas na pananaw sa buhay, parehas na work ethic, parehas na industriya, parehas na karir. So yung social connection, importante rin yan bilang individual. Kailangan talaga natin na nakikibagay. Yan din ang makakapagpagaan ng loob. Tayo ay hindi ginawa para sa sarili lang, di ba? Yung nga sinabi rin sa Biblia, di ba? Yung mga lessons natin. So importante na ang bagay na nabibigay ng tamang network ay social connections. At punta tayo sa last but not the least na tip. Bakit importante ang network? Ito rin ay para sa visibility and influence. Visibility meaning yung pagkakita sa'yo ng tao. Lalo mong may expose yung sarili mo sa mga oportunidad. Balik ng tip number 1 yun, di ba? Oportunidad. Bilang nakikita mo yung work ethic nila na more on marketing sila, focus sila sa mas magiging visible ka na sa negosyo mo. Daling malalong makikita yung negosyo mo. At yung influensya, syempre malalaman nila na yung pananaw mo ay similar, di ba? So yun sa influence naman. So yun yung mabilis na talakay ko lang sa 6 na key points bakit mahalaga ang network. So balik muna tayo ulit sa pagdadrive. Sana nakapulutan nyo ng aral yun. Comment kayo kung meron kayong gusto idagdag. Syempre sarili ko lang namang opinion to Gusto ko rin naman matuto sa mga nanonood sa akin. Tayo bilang itong network natin, share tayo ng knowledge sa isa't isa. Knowledge sharing and professional development, opportunity and support, at social connection and visibility and influence. Okay, yun na muna. Balik tayo ngayon sa kalsada. Ito tayo ngayon, papunta pa rin tayo ng Novatown Restaurant kay Kasosyong Arvin. So yun, malapit na sana tayo sa Novatown sa location, kaso traffic pa. Ganda yung mga usapan dun mamaya about sa negosyo. Makakasama natin mga negosyante, iba-ibang negosyo rin. Siyempre si Kasosyo Arvin Orubia, kilala natin, trabahong malupit yan. Shoutout ulit sa Daily Bless at tsaka sa Gekab Printing House. Kung wala kayong mahanap na printing, dito lang kami. okay. Dito lang kami, chat. Okay, so yung Facebook page nila, same name, Daily Bless, Gekab Printing Shop, located sa Area C, Dasma, Area E, Dasma. Okay, ito, dito na tayo sa Novatown. First hybrid na meeting ng kasosyo. Ito ang Novatown. Hindi ko makuhaan yun sa tapat. Marami kasi sasakyan, pero ito yung Novatown Chinese Resto. Dalaw rin kayo dito next time Kahit na tayo, makikibalita tayo dun sa kaganapan sa taas. Ayos ka lang, Keg? Ayos lang. At na kami. Nandito kami kay Kasosyo Arvin. Yun creator natin ang dos niya, okay, pamatino kayo. Pain mo pa sa akin, pandemic nun. Mga kasosyo, kasosyong Limwell, isa rin sa natin, galing may kawayan. Furniture. Kasi kasosyong Limwell, may furniture, furniture business. Patag Furniture Corporation. So isa pala, hindi pa pala ako Kasosyong Arvin magsalita. Mag-share din tayo ng mga usapan dito. Alright, change score. Ang logo natin dito yung kamay, 'di ba? Yung kamay magaganon. Hindi yung shake hands. Hindi tayo magta-transaction dito na pera-pera. Hindi siya shake hands. Tulungan siya. Dapat dumating ang araw at panahon na mas marami na tayong mga humahatak sa iba pataas. 'Yun ang pinagtatrabahuan natin. Actually, fascinating yung journey kasi ni Kasosyo Arvin. Ko ever since follower na ako back 2017, 2016. Ay, thank you po. Kasosyo Angelo, familiar lagi yan si Kasosyo Angelo. Last na punta ko dito nung Kasosyo Grand Meetup. Meetup, nakita na tayo niya. Ang layunin natin dito sa Kasosyo Malupit Group, ma-educate isa't isa, ma-refresh tayo, makakilala tayo ng iba-ibang negosyo. Yung sa KMCC program, feedback ko sa Kasosyo modules, to sa pinaka-best na module na testing ko, lalo sa content creation. Dati hindi ako ganito. Ang ginagawa ko lang ng mga content, walang muka, products lang. Yung structuring when it comes sa idea nung content. Nung nag-start ako ng KMCC program, dun ko mas naintindihan ng I highly recommend
recommend na talaga sumali na kayo dito kasi Less promotion, branding, community. Umattend kayo ng KMCC program. Sa loob ng isang buwan, 3 malupit na elemento sa level 1 ang masosolve nyo. Maniwala kayo sa akin. 7 years kung tinuro paano maging malupit na negosyante at malupit na product o service. 7 taon. Saan kayo nalulugi? Nalulugi kayo sa marketing eh. Bayad kasi kayo ng bayad sa ad. Bayad kayo ng bayad sa ibang influencer. Ako pa ba pagdududahan nyo? Yung libre nga, may napala kayo. Eto pa kaya meron tayong pondo. Taas sa pataas. Opo. Ako po yung pero maganda sa grupo natin, pag talaga, basta verde naman na tayo eh. Okay. ito naman si Kasosyong Roy saka si Kasosyong Ma'am Sai. RA Taho. Grabe, ang galing nga nung product execution nila. Okay, so subaybayan din natin yung mga venture ng mga kasosyo natin dito. Masusubaybayan natin yung mga kaganapan ng negosyo. Break muna tayo dito, kain. Natin makikita lahat ng menu nila. Dito sa Nova Town, meron silang ano rin dito. Perfect din tong venue sa mga meeting talaga. Nova Town Chinese Restaurant. Tapos sa kabila, ang ano nila, food court nila. So, ito si Kasosyo Jerry, kasama natin. So ano nga po pala yung pangalan ng business niyo? Pangalan po ng business ko po is Pristine Car. So ito si Kasosyo Jerry, nakita natin kanina, di ba, ang dami ng agad views ng TikTok nila. So talagang sa content nyo na pagana, no? So, Organic po. galing natin Kasosyo, okay? Bisitahin natin yung products niya para makita natin gaano kasarap din at kaayos yan, di ba? Si Kasosyo po, classmate ko sa KMCC program. Ayun, KMCC. O total, sinabi na rin naman yun, nakita nyo na rin naman sa presentation ni Kasosyong Arvin. Sa mga walang time, o kaya sa mga marunong mag-edit, naboboard mag-edit, naboboard sa paggawa ng content, mag-KMCC kayo, batch 2, shoot and drop. Tandaan nyo. So si Kasosyo Paul, mabang business mo Kasosyo Paul? Yung main business ko na ako yung nag-handle is all about steel. Kung ano kailangan nyo sa steel, search nyo lang. Yung page ko kasi, Unisteel, Supplies and Services. Okay, so yun So thank you Kasosyo Paul Si Kasosyo OG para ma-shoutout din natin. Yan yung nagsimula ng business, motor, hindi marunong mag-motor. Diba? So yun ang kwento ng mga malulupit talaga. So si Kasosyo OG, shoutout din natin yung business mo. OG Motor Parts po sa Phase 9. Meron po tayong available ng mga racing parts, genuine parts at saka quality services po. Okay. So safe na safe. Saan po ang location yan, Kasosyo OG? Phase 9, Bagong Silang, Caloocan. So sa Caloocan lang din, lalo sa mga tiga dito, di ba? So okay, thank you Kasosyo OG. Kasosyo John Greg, kamusta naman tayo dyan? Ayos lang po. Shoutout din natin yung business mo para mai-post natin, may dagdag tayo na content dyan. So yung business po natin is food and beverage. Ang pangalan po nila is The Lost Barnyard po. Located po sa Forest Hill, Novaliches, Quezon City po. Okay. American concept po siya na kainan. Mo lang naman po. Nung year nagsimula ang negosyo mo, Kasosyo? 2022. Okay, so yan, bisita natin si Kasosyo rin John Greg. Thank you thank you sa pag-share. Kasosyo John Greg. Shoutout naman natin yung business mo para Nag-iipon ko pang biro lang. Yung business ko po is more on corporate giveaways po siya. Kung Yun po pangalan? yung Bali Protostan. Protostand, is yung kanina, isa rin kasosyo natin, si Kasosyo Rek. Okay, thank you sa pag-share kanina. So yun, tayo, mas ang mabilis na picture lang din. 1, 2, 3. Kakrap ko na lang. Ano natutunan mo? Yung mga paano kung tayo ng kung ano-ano yung business, yung mga pang-corporation po ng business. Si Kasosyo Arvin, lagi natin subaybayan yung next na Zoom meeting. Salamat Kasosyo Arvin solid na solid lagi. Si Bakig, sige po, thank you. Biyahe na rin po kami. After 5 months, yun lang. Magkaroon kayo ng problema, hindi ko kayo pinakasawa. Salamat. Bye po. Uy. So ayun, andito na kami sa sasakyan. Pauwi na kami ni Bakig. Successful din. Marami tayong natutunan dun sa live meeting. Salamat sa nanood. Naway marami tayong napulutang aral at masaya yung event na yun kasi marami tayong nakilalang mga negosyante. Saka maraming lesson. Baka bata pa no? Oh, di ba? Wala na sa edad talaga ngayon pag ninegosyo. Good din yung bata. Naway nakapulutan natin ng aral at kahit papano inspirasyon. So maraming salamat mga ka-venture. Susunod na episode ulit subaybay lang kayo. Kita-kits ulit. Bye!